Inaatake na nga ba ni Dragon at ni Blackbeard ang Marijoa at ito ang dahilan kung bakit nasa dagat ng apoy na daw ang Holy Land. Kahit na nakafocus ngayon ang kwento sa flashback ng buhay ni Rox, sa nangyaring God Valley incident at sa legendary na battle sa gitna ng tatlo ni Roger, ni Garp at nitong si Sebek, hindi magtatagal magbabalik na tayo sa current timeline dahil magtatapos na nga ang flashback na yon at makakabalik tayo sa Elbaf at sa ginagawang kaguluhan doon ni Imu habang nakasapi kay Gunko. Pero if you had been paying attention sa bawat chapter na tinatalakay natin, sa bawat chapter na inare-release, nabanggit doon mismo nitong si Imu sa katawan ni Gunko sa chapter 1149 na ang Holy Land ng Marijoa ay nasa Sea of Flames. Nababalot na ito ng isang parabang dagat ng apoy na nangangahulugan na may umaatake ngayon sa Marijoa. Napakalakas na puwersa. To the point na ang pinaka-headquarters, ang pinaka-basement ng mga kalaban ang sinugod nila. Nabanggit din ito sa chapter 1140 nang makita natin na isama ni Gunko ang dalawa pang members ng Holy Knights na itong si Summers at si Killingham sa pamamagitan ng mga pentagrams. Sa pagdating ni Summers, in-inform niya agad ang kanilang captain na itong si Shamrock na kailangan na daw niyang bumalik sa Marijoa. Ipinatatawag niya daw siya doon dahil may nangyayaring napakalaking insidente, napakalaking kaguluhan sa loob ng Holy Land. Na although back then sa chapter 1140, hindi pa naman natin iisipin na malala talaga ang sitwasyon. Hindi natin iisipin na may umaatake doon dahil ang binanggit lang dito nitong si Summers is that after daw ng naganap na reverie, merong nangyaring insidente. There was no specific info kung ano talaga ang insidenteng yon. Pero pag-release ng chapter 1149, binanggit dito mismo ni Imu na kailangan na daw ang mga Holy Knights sa loob ng Holy Land ng Marijoa dahil nasa dagat-dagatang apoy na ito. Ang Marijoa daw ay nasa Sea of Flames na. Ito din guys ang rason kung bakit pumunta talaga itong si Imu sa loob ng Elbaf dahil kailangan nga ang mga Holy Knights sa Marijoa pero nahihirapan at nagsastruggle pa sila sa laban na nangyayari dito sa loob ng Elbaf. At kung hindi nga lang mga normal na mga Marines o ang ibang mga higher ranking Marines ang kinakailangan para sa incidenteng yon, kung hindi ang mga Holy Knights, siguradong isang malaking panganib, isang malaking threat ang nagbabanta sa Holy Land. Ang dalawa sa pinakamataasang tsansa ng mga candidates sa posibleng dahilan kung bakit nangyayari ang kaguluhang yon, ang dalawang posibleng umaatake sa Holy Land ng Marijoa ay walang iba kung hindi itong si Dragon, ang leader ng mga revolutionaries at itong si Blackbeard. Pero bakit nga ba si Dragon? Nakita naman natin na all throughout these past chapters, napakatagal niya na itong ino-orchestrate. Napakatagal na niyang pinaplano kung paano sila magre-retaliate sa world government. And for sure, alam na alam niyong lahat ang tungkol sa pagbanggit ni Dragon na once na kumilos daw ang mga Holy Knights, it will be the final signal. Yun ang magiging signal nila para kumilos na rin ang mga revolutionaries. Pero even after mag-appear ng mga Holy Knights dito sa Elbaf, hindi pa rin natin nakikitang kumilos ang mga revolutionaries. Which means, kung wala sila sa Elbaf at hindi pa ito ipinapakita sa kahit na anong ibang chapter, mataas ang tsansa na kung saan nangyayari ang pinakamalaking kaguluhan ay naroroon sila. And also since ang mga Holy Knights nga, although hindi lahat sila, pero kalahati ng bilang nila ay pumunta sa Elbaf Kingdom, nangangahulugan lamang yon na mas vulnerable ngayon ang Holy Land. Which means, mas mababang defense nito, mas malambot ito para sa mga intruders na papasok dito. At alam niyo naman guys na isang master strategist itong si Dragon na for sure, kung alam niyang tungkol sa butas na yon, maaaring i-utilize niya talaga yon. I-exploit niya ang kawalan ng mga Holy Knights dito sa Holy Land. At maaring yun din nga talagang tinutukoy ni Dragon nang sabihin niya na once na kumilos ang mga Holy Knights, saka sila kikilos. Na para bang inaantay lamang nila na mawala ng defense ang Marijoa. As for Blackbeard naman, alam natin guys na matagal na din itong pinaplano ni Blackbeard. At mas lalo lamang naging mataas ang tsansa na kasama si Blackbeard or maaaring itong si Blackbeard ang umaatake sa Marijoa dahil nakita natin sa chapter 1126 na pinagmamatyagan talaga ng Blackbeard Pirates ang Holy Land. Ipinadala niya doon sila Lafitte na ang nagsilbing espiya niya sa loob ng Marijoa. Ayon nga kay Lafitte,
Patuloy daw ang ginagawa na terrorism ng mga revolutionaries sa Marijoa na not in a violent way. Kung hindi, kina-cut off nila ang food supply ng mga Celestial Dragons. Ang mga bondola or ang malalaking para bang mga containers na nagdadala ng pagkain mula sa lower terrain papunta sa mas mataas pa na terrain ng Marijoa ay pinapasabog nila. To the point na kahit na tumulong pa ang mga Navy para ipadala ang pagkain mula sa Red Port papunta sa Holy Land ng Marijoa sa pamamagitan ng mga bondolas, for some unknown reason sumasabog talaga ang containers na ito. Na dahilan kung bakit wala nang makain ang mga tao, ang mga Celestial Dragons sa Holy Land. And right after hearing this, after malaman nitong si Teach ang tungkol sa information na yon, agad niyang sinabihan ang kanyang buong team, ang kanyang buong crew na hindi na sila dapat mag-aksaya pa ng oras. Maghanda na daw sila. Get ready. Na although hindi sinabi dito ni Blackbeard kung saan sila specifically pupunta, I think common sense na lang guys. Ano bang pinag-uusapan nila dito? This will be a very good parallelism ng nangyari sa God Valley incident. Dahil alam naman natin na parehong ang dalawang ito, si Dragon at si Blackbeard ay parehong may kinalaman sa nangyaring God Valley incident. Pareho silang present at nagkaroon ng malaking impact ang existence nila doon. Kaya hindi malabo na maalin man sa dalawang ito or baka pareho pa nga sila ang umaatake ngayon sa Holy Land. Pero ano nga bang pinakamagiging purpose dito nitong si Blackbeard? Wawasakin lang ba niya ang Holy Land? Wala ba siyang specific na target or goal sa loob nito? I think not. Ang target dito nitong si Blackbeard ay ang national treasure, ang crucial treasure ng Holy Land ng Marijoa. Although again, marami sa inyo ang maaaring nakapag-overlook nito, marami ang hindi na ito masyadong binigyan ng atensyon, pero binanggit ni Doflamingo sa chapter 761 ang tungkol sa existence ng isang national treasure or ng isang crucial treasure sa loob ng Holy Land ng Marijoa. At ayon sa kanya, it is so powerful to the point na kaya nitong guluhin, kaya nitong i-shake ang buong mundo to its foundations. Na nangangahulugan na isa talaga yon sa pinakamagiging significant na piece na isang object sa loob ng kwentong ito. Hindi pa natin alam kung ano yun ngayon. Hindi natin alam kung anong itsura, kung ano man ang powers nito. Ang tanging clue lamang na alam natin is that nag-e-exist ang napaka-OP na treasure na yon sa loob ng Marijoa. And for some unknown reason, konektado yon sa devil fruit nitong Silo na dahilan kung bakit magiging napaka-significant din talaga ng kanyang karakter. Dahil ayon dito kay Doflamingo, kung hawak-hawak niya lang daw ang OP Numi na devil fruit noon, maaaring nakuha at na-acquire niya na ang power na yon. Now marami ang nagsasabi guys na pwedeng ang national treasure na yon ay ang napakalaking straw hat na nag-i-exist sa loob ng chambers nitong si Imu. Pero hindi ko masasabi, I cannot confirm, I cannot agree. Pero given na meron talagang existence ng isang napaka-OP na object, ng isang napaka-overpowered na treasure sa loob ng Marijoa, knowing Blackbeard, kukunin at kukunin niya yon. Iniipon ni Blackbeard ang pinakamalalakas na mga artifacts, ang pinakamalalakas na mga individuals na pwede niyang kunin tulad na lamang ng pag-utilize niya sa former admiral na si Kuzan. At kung ang national treasure nga na yon ay totoong may kakayahan, may ability na i-shake ang buong mundo to its foundations, that is all the more reason pa para i-pursue at talagang nakawin yun nila Blackbeard. Which is a possible reason kung bakit susugudin niya ang Holy Land ng Marijoa. Nakitang-kita nyo naman guys, sa nagdaan pa lamang ng mga chapters, sa nagdaan ng mga clues, there is a very high chance na sinugod talaga nila ang Holy Land. At pwedeng-pwede din naman na yuonay si Dragon. Isang napakagandang parallelism sa naganap na God Valley incident na kung saan napaka-helpless nilang dalawa. But now, nasa kanila na ngayon ang sapat na strength, ang sapat na manpower para mag-retaliate sa world government. Be sure to put your ideas in the comment section below. And also, wag niyong kakalimutan guys, bukas na bukas ay maire-release na natin ang chapter 1166 spoilers. Malalaman na natin doon kung patay na ba si Sebek, kung tapos na ba ang God Valley incident, o may gagawin pa talaga si Imu para palubugin at burahin ang islang yon sa balat ng mapa. Para ma-notify kayo agad at never na kayong mahuhuli sa bawat upload natin ng One Piece chapters, siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at na ring nyo ng bell button. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account.
Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb, and I will see you guys on chapter 1166 spoilers.